Kapiso. Oo, ikaw. May pangarap ka ba? Bawat isa sa atin ay may pangarap. Sino ba ang hindi nangarap na umasenso sa buhay? Hindi nangarap na matupad ang mga hangarin. Siyempre lahat may pangarap at mithiin. Hindi nga lang alam kung papaano. Ayon sa article na isinulat ni Nathan Diluwawo, wala kang ibang gagawin kundi i-maximize ang iyong potensyal. Kailangan mong i-develop ang iyong skills, knowledge at abilidad para maging best version of yourself. Hindi ito madaling trabaho, pero ito ay kinakailangan. Ano ang mga dapat gawin? Una, makinig sa payo ng iba. Hindi sa mga negatibong bagay at maritesan kundi sa mga matututuhan mo mula sa karanasan at perspektibo ng iba. Sila man ay nakatatanda o mas nakababata sa iyo. Ito yung pagiging bukas sa feedback o advice kahit ayaw mo itong marinig. Maaari kasi silang magsilbing mentor na gagabay sa iyong tinatahak na daan. Piso, para lalo pa tayong ma-inspire sa paggawa ng mga kapaki-pakinabang na videos dito sa Self Piso TV, baka naman pwede mag-request, paki-like, share, and subscribe ang ating YouTube channel at pakipindot na rin ang notification bell. Maraming salamat, Kapiso! Ikalawa, maging seryoso. Kailangan daw siniseryoso natin ang ating mga natututunan. Yung katulad ng kung gaano ka nagseryoso sa kanya, char. Ibig sabihin nito, kahit sadyang napakahirap ng sitwasyon, naglalaan ka ng oras at effort sa iyong personal development, setting goals at pagtahak sa iyong progreso, pagiging disiplinado at focused, sapagkat sa bawat tagumpay, laging may kaakibat na hard work at commitment. Ikatlo, improvement comes in bits and pieces. Sabi ni Nathan, maximizing your potential is not a quick fix. Ito ay gradual process na nangangailangan ng pasensya at persistence. Hindi katulad ng ginawa ng jowa mo na agad-agad kang iniwan. Ang pag-unlad ay unti-unti mong makukuha, not all at once. Kailangan mo lang maging willing to take small steps towards your goals. Itong mga maliitang hakbang na ito, kapag tinuloy-tuloy mo at nag-overtime ka, siguradong malaking progress ang makakamit mo. Dahil sabi nga, kapag may tiyaga, may nilaga. Number 4, choice versus chance. May kasabihan na destiny is not a matter of chance, it's a matter of choice. Ang success ay kadalasang iniuugnay sa mga pinagsama-samang factors, kabilang na yung mga personal choices, swerte, at mga pangyayari na hindi na natin kontrolado. Pero, to maximize your potential, kailangan mong mag-focus sa mga bagay na kontrolado mo, katulad ng iyong attitude, work ethics, o kung papaano mo ginagawa ang best mo sa trabaho at kagustuhang matuto. Idagdag mo pa dito, kailangan mong maging bukas sa mga oportunidad at willing ka rin na mag-take ng risk. Ang panglima ay commitment. Maximizing your potential requires a strong commitment to your goals. Hindi ka lang dapat sa kanya committed. Ibig sabihin nito ay willing kang magsakripisyo, mag-take ng risk at lagpasan ang mga hadlang. Kaya't kung gaano ka dapat ka-effort manligaw at ipaglaban ng jowa mo, higpitan mo pa ang effort para sa tagumpay ng iyong future na buhay. Pang-anim, train to have a positive mental state. Ang positibong kaisipan ay kinakailangan sa pag-maximize ng iyong potensyal. Ibig sabihin nito ay ang paglinang ng kaisipan na nakatuon sa iyong kalakasan. Tingnan ang mga oportunidad sa mga pagsubok at lagpasan ang mga hadlang tulad ng pagkabahala sa sarili at takot. Manatiling motivated sa gitna ng kahirapan. Kailangan din nating maging aware sa tatlong state of minds na posibleng mayroon tayo. Ang mga ito ay ang survival, maintenance at development. Para ma-maximize ang iyong potensyal, dapat doon ka sa development. Ito ay nangangahulugan ng pagtutok sa ating personal growth at improvement kaysa sa tamang mini-maintain lang natin kung ano ang meron tayo sa ngayon. Ibig sabihin, kung willing kang mag-take ng risk, subukan ang mga bagong bagay sa paligid mo at alisin mo ang sarili mo sa iyong comfort zone. Number 7 ay self-improvement. Ito ay lifelong process ng learning at growth. Dito mo ina-identify ang iyong strengths and weaknesses at inihahakbang ang sariling paa upang i-improve ang iyong sariling kakayanan. Pangwalo ay unique from anyone.
Bawat isa sa atin ay maituturing na unique. To maximize your potential, kailangan mong yakapin ang iyong individuality at kilalanin ang iyong mga unique talent at skills. Dapat maging totoo ka sa sarili mo at huwag lamang umayon sa kung ano ang ini-expect sa'yo ng iba. I-pursue ang iyong sariling interests at passions, kahit hindi man ito sikat o nasa mainstream. Kailangan mo ring alamin kung papaano gagamitin effectively ang iyong talent. I-develop ito sa pamamagitan ng practice, learning at paghahanap ng oportunidad para magamit ang mga skills and talents sa makabuluhang paraan na makagagawa ng positive impact sa society o sa mundong ginagalawan mo. Pang-siyam, don't wait for anyone. Ikaw ang mag-manage ng buhay mo at huwag hintayin ang sino man na gagawa nito para sa iyo. Set your own goals, gumawa ng aksyon para makamit ang mga ito at huwag gumawa ng mga excuses o isisi sa iba kung hindi ito na isa sa katuparan. Maging self-reliant, yakapin ang mga responsibilidad para sa iyong tagumpay. Pang-sampo, discover who you are and where you want to be. To maximize your potential, dapat mo munang kilalanin ang sarili mo at alamin kung ano ba talaga ang gusto mo maging. Dapat mong tukuyin ang iyong values, interests at passion. Kailangan mo rin itong i-pursue ng may dedication at purpose. Pero sabi nga, hindi sapat ang nakapag-set ka lang ng goals. Kailangan mong gumawa ng aksyon at pagtrabahuan ito. At ang panghuli na maraming sangkap, recipe for success. To maximize your potential, kailangan mong sundin ang recipe para sa tagumpay. Narito ang mga sangkap ng recipe na ito. Una, attitude. Ang positive attitude daw ay mahalaga sa tagumpay. Ito kasi yung tumutugon sa mga hamon ng may optimism, pag-asa at sense of gratitude and appreciation. At isama pa dyan ang time management. Sumunod na sangkap ay ability. Ang pagpapaunlad ng iyong skills at abilities ay napaka-critical na sangkap sa tagumpay. Nangangahulugan kasi ito ng kagustuhang matuto, mag-grow at maghanap ng oportunidad upang paunlarin ang iyong sarili. Isa pang sangkap ang self-belief. Napaka-essential din sa tagumpay kung naniniwala ka sa sarili mo. Nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng confidence sa iyong sariling abilidad, kahit pa man pagdudahan ka pa ng iba. Isa pang sangkap ang pagkilos o gawa. Ang paggawa ay susi ng tagumpay. Nangangahulugan ito na handa kang mag-take ng risk, magkamali at matuto mula sa pagkakamali. Sumunod na sangkap ay courage. Napakahalaga rin ito sa tagumpay. Nangangahulugan kasi na willing kang lumabas sa iyong nakasanayan o comfort zone. Handang mag-take ng risks at ituloy ang iyong mithiin sa buhay. Kahit ito man ay nakakatakot o napakahirap. Isa pang mahalagang sangkap ay chance. Ang swerte at oportunidad ay may mahalagang factor din sa tagumpay. Kaya kung dumating ito sa iyo, nako, huwag nang magdalawang isip na papasukin o tanggapin ito sa buhay mo. Ang sumunod ay tiyaga. Napakahalaga din ito sa tagumpay. Nagpapakita ito ng patuloy na focused at pagiging motivated kahit pa may dumating na mga pagsubok sa buhay. At ang isa pa, potential. Your potential is limitless. It means embracing your strengths, overcoming your weaknesses, and striving to become the best version of yourself. At sabi nga, the process of maximizing our potential never actually ends because there is always more to know, to learn, and to do that can help move our lives forward in a better way. All this primarily comes down to a commitment to lifelong learning. It's about having a willingness to learn, grow, and develop ourselves in a multitude of ways that supports our purpose and vision for life. It takes constant vigilance and consistent action on your part to become a better version of yourself today than you were yesterday. It's about raising your game each day. It's about being better and doing better. It's about never-ending growth and development. That is the primary path to maximizing your potential. Mga kapiso, maraming salamat sa mga nag-comment at sumuporta sa nakaraang video natin na sina